Good afternoon guys. Good afternoon. Nandito ako ngayon sa may Banhorn, sa may tabi ng RBC Kumon, dahil yung anak kong bunso, guys, dinala ko sa Kumon, no. At least kahit papaano, once a week dinadala ko sa Kumon yan para sa pag-aaral niya sa math. You know, ating napaka-importante no, kahit saan marunong ka sa numbers, no, magaling ka sa math. So dito sa Kumon, guys, meron silang pwede ka mag-aral dito ng math or ng English. So maganda dahil kung may anak ka dito sa Canada, I think sa Pilipinas meron Kumon, maganda madala mo yung anak mo doon, you know. Kahit pa paano magastusan mo tungkol sa pag-aaral, lalo na sa math or sa English, meron din, no? So pag-usapan ngayon guys tungkol doon sa yung being broke in Canada, kasi may napanood ako guys na vlog, napakagandang topic, tungkol doon sa being broke in Canada. Well, you know, I think malalim na usapin yun, yung pagiging broke sa Canada, dahil talagang marami ring broke. I don't know about that. Obviously dito sa Canada marami sa amin as Filipino-Canadian na may mga utang talaga, you know. I don't know, mahirap sabihin yung being broke, no. Ating napakalalim na usapin nung being broke. Ano ba yung being broke? Yung wala kang trabaho, wala kang source of income, wala kang savings, wala kang iba matatakbo. Siguro para sa akin yung being broke. Pero siguro pag sobrang tamad mo na, ayaw mo magtrabaho, tapos wala ka pang savings, na walang ka ng trabaho, ayaw mo maghanap ng trabaho, siguro pagka sinabing being broke, magiging palaboy ka lang siguro, di ba? Dahil kasi wala ka broke nga, wala kang kapera-pera, di ba? Hindi maganda credit mo. Dahil talaga dito sa Canada guys, hindi ko naman lahat, karamihan may mga utang. Katulad sa amin, itong sasakyan na to, hindi naman namin binili to guys ng ng cash. I wish na sana nabili namin ng cash to para wala kami utang. So ito utang to, di ba? Binabayaran namin, merong insurance, merong registration, di ba? So ito utang to. So dito naman sa Canada, masasabi ko lang, basta masipag ka magtrabaho, kahit hindi ka mapili. Yung katulad ko, maraming trabaho guys, kahit saan pwede ka pumasok, maglinis ka, mag-aral ka ng security, mag-aral ka ng caregiver, mag-aral ka ng nursing. Pwede ka mag-update sa sarili mo, pwede ka mag-aral para magkaroon ka ng certificate, and then marami kang choices, you know. Pwede ka magtrabaho sa factory, pwede ka magtrabaho sa mga katulad sa IGA, sa Metro, pwede ka maglinis sa bangko, or maglinis ka ng mga apartment building, katulad sa apartment building namin, kung saan kami nakatira, naglilinis doon Filipino, napakagaling ng taong yan. Hindi ko lang sasabihin yung pangalan, syempre baka mapanood to. Marunong siyang gumawa, marunong siyang maglinis, marunong siyang mag-repair. So maraming paraan para hindi ka maging broke sa Canada. Kasi yung napanood ko na vlog, being broke in Canada. So siguro pag sobrang wala ka ng pangarap, sobrang tamad mo na, talagang being broke, yun na yan siguro, di ba? Mauubusan ka talaga, di ba? Tapos halimbawa wala kang man lang partner na maaasahan habang wala kang trabaho, kasi tulungan yan, di ba? Ikaw at saka yung asawa mo or yung partner mo, di ba? Tulungan yan guys, di ba? Para sa akin, tulungan niya para habang wala ka pang trabaho, yung partner mo muna, and then pag nagkatrabaho ka, dalawa kayo, nawala siya ng trabaho, ikaw muna, tulungan lang, So I think dito sa Canada, ang sitwasyon namin guys, basta masipag ka dito, meron kang pera. Hindi ka magiging broke dito, unless na may mga kilala din ako dito guys na mga nagda-drugs, nangyayari na nasisira yung pamilya guys, nasisira yung pamilya. So sira yung pamilya kasi nagdadrag sila, nangyayari nagnanakaw. Meron akong isang Pilipino kakilala dito, matagal na, may pamilya, nasira yung pamilya niya.
nag-end up kasi nagda-drugs, you know. Nangyari, nagnanakaw na siya para do sa bisyo niya, hindi na siya makapagtrabaho, guys. Nagnanakaw sa Winners, nagnanakaw sa mga tindahan, nagnanakaw ng mga bike. Yung mga bike dito, guys, ano, ninanakaw niya. So inaayos niya, binibenta niya. So perwisyo na. So nagsawa na yung gobyerno dito sa Canada. So ang ginawa, dineport na siya. Which is maganda yun, you know, kasi binigyan na siya ng chance, you know, na magbago, pero ayaw niya magbago. Ilang beses pinakakawalan para magbago, bumabalik lang. Kasi hindi maiwasan yung bisyo, no? So kahit anong bisyo talaga, guys, hindi maganda. Bisyo ng pag-inom, bisyo ng sugal, pambababae, or drugs, you know, any kind of bisyo. Pwede kang mababae kung wala kang partner, wala kang asawa. Single ka, sige, mababae ka, okay lang yun, di ba? Pero pagka once na nagkaroon ka ng girlfriend, may asawa, may partner, huwag ka nang mababae. O sa babae, huwag kang malalaki, di ba? So yun, nabigyan siya ng chance. Bawat pakakawalan siya, gagawin, balik bisyo, nagbibenta ng droga, ginagamit niya, you know, so hanggang sa na-deport siya. So dito sa Canada, ayoko magsalta tungkol, well, pwede ako magsalta tungkol sa Pilipinas dahil Pilipino din naman ako, doon ako pinanganak. Na talaga sa Pilipinas, lalong mahirap, diba? Na kahit nga may trabaho ka na ron, hindi pa rin enough yung sinasahod mo, diba? Hindi pa rin enough yung sinasahod mo doon dahil ang liit ang sahod, guys, ang liit ang sahod. Siyempre depending siguro kung doktor ka, kasi may pinsan din naman ako sa Pilipinas, doktor, pero nangyari sa kanila, umalis pa rin, no? Nagturo na lang sa eskwelahan kasi yung sabi niya mas malaki pa yung sahod nila sa pagtuturo sa school kaysa maging doktor. After a while, nagkaroon siya ng pamilya, it didn't work yung sahod niya sa pagiging doktor na part-time, and then nagtuturo siya full-time, hindi pa rin enough. So anong nangyari, guys, nagpunta siya sa UK. Nasa UK siya kasama yung pamilya niya. At yung mga ibang pinsan ko naman ng mga nurses doon, ayun, mga nag-take sila ng NCLEX, nakapasa sa US, lahat nag-aalisan. Dahil ang pagkakaalam ko, guys, sa Pilipinas talagang yun, talagang yung being broke, talagang kahit masipag ka, pagkakaalam ko, ano, ang hirap talaga ng buhay. Kaya nag-aalisan ng mga Pilipino ron. Kaya sana ako bilang Filipino-Canadian, nagpapasalamat ako dahil yung sa opportunity na meron ako dito sa Canada. Kaya akong pag-aralin, kaya namin ni Mrs. pag-aralin yung mga anak namin. Dalawa na yung nakatapos, no? Papasalamat kami, matitino itong anak, yung dalawa kong anak, nakatapos na. Ito lang isa, nasa high school siya. So, you know, ito lang yung tinututukan namin sa pag-aaral niya. Yeah. At yun nga, being broke sa Pilipinas talaga napakahirap, ano? Kahit na magtrabaho ka, magsipag ka, talaga minsan pag inalat ka, wala talaga, guys, ano? Hindi ganoon kadali yung sitwasyon sa Pilipinas. Na dito naman, masipag ka lang, pwede ka mag-double job, guys, kikita ka, diba? Madali maghanap ng trabaho kung hindi ka na, kung satisfied ka kahit ano yung trabaho, diba? Ayun, so maraming ako naman kasi sa paghanap ng trabaho, hinahanap ko siyempre kung ano yung meron akong lisensya, di ba? Yun yung kung nawalan ako ng trabaho, okay lang yun, may konti ako savings, may misis na dyan. At hinahanap ko yung siyempre yung tinapos ko rin, di ba? Meron ako sa healthcare, meron din ako sa security, di ba? So yun yung mga hinahanap kong trabaho, which is the katulad kasi sinabi ko, kung di man yun maging trabaho at masipag ka lang, hindi ka magiging broke dito unless, guys, na ano ka, na mabisyo ka. Yung katulad nga, may bisyo ka ng pagsusugal, pag-iinom hindi pa masyado, ano? Yung pagsusugal, pag sinama-sama mo siguro yun, sugal, drugs, saka pag-iinom. Yung tatlong bisyo na yun ang mahirap. At kung may asawa ka, siyempre, ng babae ka, ng lalaki ka, yun ang mahirap. So mahirap din yung may bisyo ka. Pero kung albaw, inom lang ng konti every weekend, ayos lang yun. Huwag ka lang magda-drugs kasi drugs talaga masisira ka, no? Dami ko nakilala rito ng Pilipino na nasira. Mga kasabayan ko pa no, nasira dahil sa pagda-drugs, guys. You know? Na nag-end up, nagnanakaw sila. Ayun. Ang dami nang dineport dito sa Montreal, guys, na mga kasabayan ko noon na wala na, dineport na dahil sa pagnanakaw, dahil sa pagda-drugs, you know?
Ayun, so malalim ano, being broke, you know. Kasi napanood ko yun, napakagandang topic by do sa vlogger na yun na si Romel, you know. Meron siyang vlog, you know, na si Romel Velasquez. Ayun, napakaganda yung topic niya, being broke. You know, pwede rin yung panoorin yung vlog niya. Maganda yung mga topic niya na masarap pag-usapan, masarap panoorin. Di ba? So napakaganda guys ang panahon. It's I think it's 24 degrees dito sa Canada. Kung titingnan nyo sa background ko, napakainit guys. Mainit, hindi mo sobrang init, no? Dahil 24. Ayos lang yung init niya, no? Napakaganda ng panahon. Masarap maglakad. Kahapon naglakad kami, yun nga, hindi ko na i-record, sayang. Kasama namin si Stinky Dog, yung saka yung anak ko. Umpisa na, no? Na pwede na maglakbay, pwede na mag-travel, no? Masarap na mag-long driving guys. Ngayong weekend kasi trabaho ni Mrs. Next weekend off siya. May mga plano-plano kami na baka you know, we'll see kung ano pwedeng gawin guys, no? Napakasarap na. You know, pwede na mag-barbecue sa labas, which is ginagawa din namin yun. Barbecue, shot na konting wine o tequila o beer kung anong gusto nyo, you know. Yeah. So siyempre dadali namin kayo doon pag pumasyal kami, nag-drive kami, kung ano yung mga pwedeng gawin, ano. Yeah. So kasi may narinig din ako, no, tungkol dun sa sinabi pagka may bahay ka, mas wala kang pera dahil binabayaran mo yung bahay mo. May mga credit card kang binabayaran. At pag naka-apartment ka, mas may pera ka dahil wala ka namang binabayaran na bahay. Para sa akin, mali siguro yun, no? At saka depende rin guys sa tao paano mag-handle ng pera nila. Kasi may kilala din naman ako may bahay na dito, matagal na sila may bahay, matagal lang bayad yung bahay. At okay ang credit card nila. Nakakausap ko, no? May mga pera kasi nagtatrabaho sila, mag-asawa. Yung ibang anak kasama sa bahay, nakakatulong sa mga gastusin, no? So may pera sila. Yung iba naman na naka-apartment lang, although depende kung magkano binabayaran sa apartment. Let's say $1,000 a month, di ba? Pero maluho, may kotse, may hilig magbiyahe, walang pera, nauubos doon, no, sa luho nila. So I think depending sa gastusin, no, sa luho ng isang tao. So kasi narinig ko rin na pag may naka-apartment lang, mas may pera kaysa doon sa may bahay. Para sa akin mali yun, ano? Para sa akin depende sa tao. Kahit pa naka-apartment ka lang, kung masyado ka magastos, maluho ka, may bisyo ka, katulad nung kung ano man bisyo meron ka, tapos may hilig ka siyempre pag bumiyahe ka, gagamitin mo yung credit card mo, di ba? Mahilig ka bumiyahe, credit card mo ginagamit mo, magkakautang ka talaga. Yung ipon mo magagastos mo, di ba? So wala sa dahil nakatira ka sa apartment, mas may pera yung nakatira sa apartment gusto may bahay, di ba? Kasi nga katulad sinabi ko, ibang kilala namin may bahay, matagal ang bayad yung bahay. Yung iba naman nagbabayad pa rin ng bahay pero marunong sa pera, maganda trabaho ng mag-asawa, nakatira pa sa TMR yun, you know, kayang-kayang lang bayaran yung bahay nila, di ba? Marunong sila gumastos, you know, wala silang utang sa mga credit card, meron silang pera sa bangko, may mga ipon sila. Meron din kami kilala mga, yun nga, katulad ng mga naka-apartment lang, wala din pera kasi nga maluho din. So wala yun guys sa ano, no, wala yun do sa dahil nakatira ka sa apartment o nakatira ka sa bahay, wala sa ganun, di ba? Although talaga ngayon apartment guys, grabe ang pagtaas dito sa Canada ng apartment namin, no? Ang bahay ngayon, I think yung kilala namin na ang binabayaran talaga medyo malaki na. 2.6 dati nung bago-bago kami, siguro 1.2 ang bahay to 1.5, no? Ngayon doble na nun, 1.5, 2,200 to 2.6. Yung iba 3,000, depending kung gaano kamahal yung bahay, di ba? Yung nga, usaping bahay, no? Maganda rito guys, ang gobyerno natin, hinahayaan na tayong
kung gusto mong bumili ng bahay is 5%, up to 5% lang, no? 5% to 20%. It's up to you kung gaano yung ipon mo, kung magkano yung bahay na bili mo. Halimbawa sa pagkakaalam ko ngayon, yung kaibigan ko sa West Island, isa sa pinakamurang bahay, guys, no, na pwede kang bumili ngayon is sa West Island, no? Kasi yung bahay meron pang pagkakasabi sa akin para may 350,000 to 400 something to 450,000 depending. Dito kasi sa area namin, guys, lahat ng napagtanungan ko ng mga bahay nasa milyon na, grabe. Yung isa pinakamababa na pagtanungan ko 1.2, may 1.5, may 1.6, and siyempre yun nga 5% nun, ang laki pa rin, di ba? Nasa magkano yun? Let's say kayo na mag-math, di ba? Let's say mga down payment is 300,000 or even more, di ba? Ganun kalaki. So which is ang maganda naman talaga kung malaki ang pera mo sa down payment, hindi mo sasagarin mo na 20% o kaya mo bayaran yung kalahati ng presyo ng bahay. Mas maganda kasi yung mortgage mo mas mababa monthly, di ba? Na kesa magbabayad ka lang ng 5%. Pero syempre depending kung ano yung kakayanan mo. Ang sinasabi ko, kung kaya mo magbayad ng 20% o even though yung kalahati ng bahay 500,000, kaya mo na bayaran yon para maliit yung monthly mo, mas maganda yon. Ngayon kung hindi mo naman kaya, dito sa Canada ay na-approvehan kami ng hanggang 5%, mga 430,000 yung bahay, yung 5% nun depende, siguro 21,000, 5%. I could be wrong, you know, kayo na mag let's say 21,000 yung 5%. Ngayon kung kaya mo mas malaki doon, mas maganda kasi pag 5% lang talagang magiging mas malaki yung guys, yung monthly nyo, di ba? Talagang tapos baka lumaki para lumaki dahil talaga inflation, so sa nangyayari ngayon sa mundo, di ba, sa gera, mataas lahat, which is maganda rito, guys. Medyo may good news kami dito sa Canada na si Carney, ang prime minister namin, na sa gas binawasan niya ng 10 cents a liter. 10 cents, sa diesel naman is 4 cents a liter. So ibinaba niya yung presyo. Malaking bagay yun, 10 cents a liter, 4 cents a liter sa diesel, napakalaking bagay nun, guys, At least medyo naawa yung gobyerno natin. Kasi ang Canada naman may magandang reserve tayo sa pagdating sa gas and oil, Actually ang Canada sa buong mundo ata pang-apat na mayaman pagtungkol sa gas and oil. Pang-apat, fourth country tayo na pinakamayaman, Kaso nga lang, wala tayong masadong pipeline papuntang US sana or para papuntang Europe para makapagbenta tayo ng langis. Ang nagbe-benefits nun, guys, is Russia, kasi natanggal yung sanction nila. Yung Russia tinanggal na US. Ang Iran din tinanggal na sila ng sanction, kasi nga dahil doon sa nangyari sa Strait of Hormuz na hindi tayo makakuha ng langis galing sa Saudi Arabia papuntang Southeast Asia. So marami apektado, lalo ng Pilipinas, alam niyo yan, guys, So ngayon nagbe-benefits ngayon ng Russia at Iran dahil tinanggal sila ng sanction dahil kailangan, dahil nga doon sa nangyaring gera na meron ang US, Israel at saka ang Iran, So kung maganda dito sa amin sa Canada, at least meron kami reserve, at katulad ng mga ibang bansa na mayayaman na may mga reserve. So kawawa lang yung iba na walang reserve, Sana sa Pilipinas maging maayos ang pamumuhay natin. Sana matalino si Marcos, sana maging sa pamamalakad niya, gumanda sana ang ekonomiya ng Pilipinas, maging maunlad ng mga Pilipino at Pilipino rin dito siyempre sa Canada. Ang Canada talagang baksak din tayo, sana maging maunlad pa ang ekonomiya natin, So, guys, thanks for watching, salamat. Nintay ko pa yan ako hanggang ngayon nasa loob pa eh. Hello guys, ito nakapagluto tayo ng bulalo, Tingnan nyo naman yung niluto ko ng bulalo, guys. Ayan, Ayan. Guys, nilagyan ko siya ng gulay na to.
Tapos yan, oh, may mga karne guys, ano. Nakita niyo. Kakainin natin yan dito sa dining room. Tapos nagkonti ako ng wine para pampagana kumain guys, ano. So ito guys yung bulalo na niluto natin. Titikman natin ngayon guys, ano. Ako lang nagluto nito. Sanay naman ako magluto ng bulalo. Dahil simple lang naman. Yan. Pero kasi guys, pag maraming ingredients na nagluluto si Mrs. Ano, yung mga ganito simple, itlog, pang breakfast, yung mga ganito. Ako na nagluto. Tikman natin guys kung okay yung karne. Tikman natin guys. So, ito okay sa akin. May carbs na to, no? Itong gulay na to, yung bok choy. Meron siyang carbs, so meron siyang pink Himalayan salt. For minerals, guys, napakatindi ng minerals na meron ng Himalayan salt, ano? Napaka-healthy, kailangan natin yun, no? So ito yung karne, maraming complex amino acid dahil sa protein, ano? Building blocks ng protein sa amino acid, ano? Ito ang pambihira. Guys, tamang-tama lang yung salt na nilagay ko. Tansyado ko na dahil palagi ito lang naman niluluto ko, eh, no? Marunong na rin ako guys magluto ng yung pork na may sinigang, tinuruan ako ni Mrs. Yan. So last time yun ang niluto ko. Sa sunod yun ulit ang lulutuin natin. Yan, o. Init! Tingnan muna natin itong karne. Ito guys, oh. Pambihira ka. Woo! Ang sarap. Satisfied ako sa bulalo ko. Kasi na-miss nga pala, tsaka yung mga anak ko lumabas. Namasyal sila, no? Ito guys, oh. Ito yung bok choy, napaka-importante ngayon na. Kailangan natin ito. Napaka-healthy ito. I think ang bok choy is part ng ano, cruciferous vegetables, guys. Kasama siya. At nilagyan ko rin ito ng bawang para probiotic siya, no? Kasi kumakain ako ng prebiotic katulad ng cabbage na fermented cabbage saka fermented cucumber. Mga prebiotic yun. Kailangan din natin ng probiotic pagkain siya ng prebiotic. Katulad ng garlic, onion. Nilagyan ko siya ng onion. Kakainin natin mamaya para prebiotic. So ito para siya ng cruciferous vegetables, guys. Cruciferous vegetables, siguro Google nyo na lang, ano? Pero I think this is anti-cancer, guys. Ano? Malakas siya, lalo na yung pinakamabisa rito, yung broccoli. Lalo na yung baby broccoli. Ano bang tawag doon sa baby broccoli na yun, guys? Yung ano pala na broccoli, guys, yung baby broccoli, ang tawag doon is I forgot how you call that. Bago pa siya maging broccoli yung baby nun. Yeah, I forgot. Anyway, cruciferous vegetables are good anti-cancer, no? Oo. Ito napaka-importante na kumakain tayo ng maraming protein, guys. Lagi ako kumakain, no? Pork, beef, lamb, yan yung mga kinakabira. Bira ako sa chicken, guys. Dahil so ito napaka-importante for yan, guys, oh. Kay 51 na tayo, guys, ano? On shape, protein, tapos exercise, no? So yung pagkain meron kami dyan. Ito yung wine, fruits. May chicharon tayo, guys, ano? So tumikim din tayo ng chicharon natin, di ba? Napakasarap. So kainin natin itong bok choy, no? Ando, nakakain pa tayo, di ba? Pinakita ko na sa inyo. At napakaganda ngayon na panahon sa labas, ano? At kanina nga lumabas tayo.
So far guys, hindi pa ako nag-detect na kahit anong medication. Wala akong medication for anything. Very active ako. Pag nalakad, I'm doing a lot of exercise, weightlifting as you can see. At my age 51. Wala akong medication na tinitake na kahit ano. Mag-iingat tayo sa pagkain natin guys, ano. Lalo na yung tinatawag na carbohydrates. Yung tinapay, fruits. Although ang fruits healthy pero mag-iingat tayo sa pagkain lalo na kung di naman tayo nag-exercise. Kung nag-exercise ka, okay yung fruit sa'yo pero hindi pa rin dapat masyadong marami. Kasi carbohydrate, sugar siya, no? Mag-iingat tayo guys. Ang pinakadelikado is yung bread, pasta, yun yung mga complex carbohydrates, oats, marami basta carbohydrates na sinabi, mag-iingat tayo sa pagkain nun. Lalo na kung di naman tayo nag-exercise. Ngayon kung nag-exercise ka, kailangan pa rin natin mag-ingat sa pagkain nun. Kasi marami nga nag-exercise din na puro pagkain ay carbohydrates. Nagiging diabetic pa rin sila guys. Okay, totoo yun. Kaya mag-iingat tayo sa pagkain. Ang the best na pagkain natin is beef with good fats, avocado, nuts, vegetables, protein natin, yung isda, like yung dilis, yung salmon, sardines, yun. Okay din naman yung malalaking isda kasi mag-ingat tayo na palagi natin kinakain yung malalaking isda dahil malakas sa mercury. So guys, pinatay ko na, no? So ito na yung pinakang, nakita nyo naman ang oras, ano? Mag-alas 3 pa lang. Ito na yung pinakang huling meal ko. Nag-breakfast ako kayo na. Lumabas kami. Ito na yung pinakang huling meal ko guys, ano? Protein, vegetables, konting carbs yan, yung sa vegetables. Tapos ito, mag-exercise ako mamaya. Diba? No, pwedeng walking, pero weightlifting dito sa bahay lang. Diba? Yun. Para healthy living, ano? Kung nag-shot lang ako ng konting wine, maminsan-minsan nag-shot tayo nun. Okay lang yun. Ayan, naubos na. Ubos na yung wine natin, guys. So, ito na kayo sa lababo, nakuhugas ko na ng pinggan. So, yeah. So pag may mga pwede kayo magtanong tungkol sa mga sa bagay sa YouTube naman, ang dami niyo makikitang tungkol sa health, no? So yeah. So thanks for watching guys. Thank you guys. Bye.